Yun ang lagi nilang sinasabi kasi kapag ka hindi involved ang mga Duterte, parang ayaw nilang pick up. May picture kasi to si si Attorney Levy na kasama si Pangulong Duterte. Ayun ang pinapakalat nila ngayon na kaya pala ganyan yan. Kaya inaatake ang gobyerno kasi Duterte siya. So yun ang pinapaingay nila ngayon. So ibig sabihin, yung issue kay Goo, kasama si Amy, tsaka si Marcos, tsaka si Romualdez, ibig sabihin, damay involved din sila doon, ganun ba? Dinideny nila yun, hindi nila. Parang ganun lang yan eh. Ibabalik lang din sa inyo yung mga sinasabi nyo. So ganun din ang kakalabasan niya. Yung nga lang, ang pinagkaiba doon, kapag kasama kayo kadalasan sa picture, minsan, kasama talaga kayo doon. Tama. Kaya nawala nang nagagawa ang gobyerno eh. Kasi inaabangan nila kung anong ibabati ko sa kanila at nag-iisip sila ng palusot. So ibig sabihin, parang tinutwist nila para magmukha silang malinis at magmukhang masama yung kalaban nila. Ito para sa akin, mga partner, taste of your own medicine to. Kasi kung makikita ninyo, lahat din naman ng mga binabato nila kay VP Sara, binabato nila sa mga senador, binabato nila kay Pangulong Duterte, lahat din naman puro hearsay. Yes. Pagka sa kanila, ang hearsay okay lang kapag ang tama nito sa mga Duterte. Pero kapag sila na, actually hindi hearsay ito kasi napakaganda ng pagkakagawa ng affidavit nila eh. Tapos bawat affidavit nila at bawat akusasyon, merong mga corresponding na mga pictures, images doon eh. Oo, kaya dito mo makikita na maayos itong pagkaka-organize talaga at dapat itong tingnan, dapat itong silipin. Kasi kapag hindi mo sinilip ito, ibig sabihin, pwede na ba nating sabihin or safe to say ba, Coach Oli, na pag hindi mo inimbestigahan to, totoo itong mga sinasabi nila. Correct. Sigurado. Pero ang matindi dyan, alam mo kung ano? 'Di ba, kung matatandaan ninyo, bago itong lumabas tong 18K na ito, tinuturo nila si Saldico. 'Di ba, tinuturo nila, sinasabi nila si Saldico, ganito, si Saldico, ganyan. Ngayon, lumalabas na yung testigo at witness at naka-experience na tama, si Saldico nga. Yun nga lang, ang dinideliveran nito, mga nasa nakaupo. Tapos biglang ngayon, hindi na totoo. Hindi na, mabait na ngayon si Saldico. Hindi na ganun na kriminal yung ginawa ni Saldico. Parang bakit ganun? Pag ang tungo ng ebidensya papunta sa inyo, biglang nagbabago yung script ninyo. Diba? Tulad si Trillanes, di ba, partner? Galit na galit siya. Magdidemanda daw siya. Yun ang una niyang sagot. Dahil na-involve siya dito. Kesyo, propaganda lang daw ito. Hindi ba? Ganon din naman ang ginagawa ninyo sa mga Duterte. Ganon din ang ginagawa nyo kay Inday. Ganon din ang ginagawa nyo kay Pangulong Duterte. So ngayon, nasa inyo, nakatutok yung mga bintang, biglang ganito na, biglang ganon na, demanda. Laging ganyan, di ba? Tama yan si Trillanes. May tama. Isa pang dyan, yung mga witness, pagkumparahin natin. Witness nila, katulad yan, sila Bernardo. Yung dalawang babae. Yung may mga iba pa silang witness eh. Tapos ang unang witness na lumitaw dito sa issue ng flood control, si Gutesa. Ngayon yung 18K, sabi ni Coach Oli. Di mo sila, kilala mo ang pangalan, pati muka. Pero yung mga testigo doon sa kabila, kilala nyo ba yung dalawang babae? Ayan. Wala. Yung si Bernardo, kung doon nga sa files ni Cabral, parehas lang naman silang music eh. Dapat kaparehas din ng files ni Bernardo yung kay Cabral. Si Pinky Lacson, pinoprotektahan niya yung boyfriend niya. Yun lang. Si Soto, Ano yun? boyfriend, kaibigan lalaki. Ayun naman, dudumi ng isip. Yung TBJ, ang kalaban niya noon, boyfriend kasi. Boyfriend, boy. Lalaki, kaibigan, friend. Kasi ano ko yung kakamit na ko yung Kayo, percent? hindi ba kayo nagtataka dito kay Lacson no? Yung may lumapit sa kanyang dalawa. Na kesyo sa kanila daw na witness nila yung kanya agad-agad. Nangangamoy destabilization. Ayun. Tsaka Yun na nga, disturb pagka kalaban Pero sundan ko lang yung sinabi ni Jay kanina tungkol dun sa witnesses. Compare natin sila kay Bernardo. Si Bernardo, nagtuturo
pero may pakinabang. Nagnakaw din yun eh. Oh. Kasabot yan eh. Oo. Diba? Pero itong mga 18, itong 18K, inosente to. Wala tong ninakaw. So sa madaling salita, yung pag-witness nila, wala silang mapapala, kundi puro pasakripisyo. Hindi katulad ng ibang nagtuturo, nililigtas lang nila sarili nila. Tsaka ito gusto nila i-discredit itong 18 na keso, mga discharge daw, mga AWOL. Pero nung si Madriaga, yung ginamit nila na testigo, pinupush pa nila yun nga, kriminal, nakakulong Eto, wala, di naman nakakulong to laya to Diba? So, maganda yung punto mong yan. doon mo Tama, makikita na bias talaga sila. Ayun. Talagang yung mga nagsasalita ngayon patungkol sa sinisiraan itong credibility nitong mga 18, kung ako si Lacson, ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, mapapatunayan mo naman kung ipapatawag mo yan doon Yes. Mapapatunayan mo naman, ma-interpolate mo naman itong mga to Matatanong mo naman sila isa-isa kung ano ba talaga yung reason bakit sila lumabas. Hindi ba? At saka itong mga, kinlaro din natin to kay Atty. Baligod yung pera na dinideliver nila, wala naman doon sa affidavit nila na nanggaling yun sa flood control scandal, bakit parang masyado silang defensive? Kailangan malaman natin saan galing yung 805 billion na pera na yan. Di ba? Hindi, kasi nga yung boyfriend niya. Boyfriend. Hindi, tsaka Kaibigan lalaki. Tsaka etong ginawa ni Lacson, maling-mali to. Siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Saan ba pinag-uusapan yung mga ganitong issue? 'Di ba sa Blue Ribbon Committee? So dapat hindi siya muna rito, PR. Hindi siya nagbibigay ng Hindi siya nagbibigay dapat ng salaysay dito kasi lalabas na bias siya. Correct. Kasi bakit ka agad magsasalita ng ganito kung hindi mo pa idinadaan sa hearing? So ibig sabihin, pagdating sa hearing, alam na hindi mo usigin ng gitnaan to, kundi magiging one-sided Hindi, ka. ang example nga dyan yung isipin mo lahat ng witness, di ba? From Diskaya, Bernardo, lahat. Kung sino lang yung pasok sa kwento sa script nila, yun lang ang okay, credible. Nung si Diskaya pa lang, kauna-unahang witness Di ba tinuro na kagad yung mga congressmen? Romualdez, lumabas na Oo, lumabas na. Ikinulong agad. Pero itong mga iba na hindi pumupunta kay Romualdez at kay Bongbong Marcos, in-entertain. Parang state witness, banat ba Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Paano? Gusto niyo malaman kung ano gusto ni Bongbong Marcos? Ito, lang to, payo lang para malaman natin kung ano yung gusto ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung direksyon ni Pinky Lacson. Tama. Yan ang nasa puso ni Bongbong. Kung gano'n, hindi talaga hustisya ang hinahanap nila. Kasi Puso ni dapat, Bongbong. itong mga mambabatas na to, kahit hindi totoo o totoo man itong reklamo, kung ikaw talaga ay patas, iimbestigahan mo. Hindi yung magbibigay ka ng opinion, politika lang ito, ganito, ganyan. Pero pag Duterte ang inaakusahan, diretso sila doon sa kanilang investigasyon. Pero ito, parang ayaw nilang imbestigahan na dapat imbestigahan nila para patas ang laban. Hindi Tama. Kaka kuya ko, kung nakakainis siya sa kwart nila ako, naiinis ako sa kanya. Huwag niya in-honor yung sundalo natin. Malis siya, no? PMAR pa naman siya, no? Hindi. PMAR sila. Tapos yung mga malis, mas mahirap ang ginawa niya bago maging malis yan. Tapos magkisiluwaling yan. Hindi mo magkisiluwaling yan. Di ba? Mag-isip ka, Lacson, okay? Gusto mo mag-usap tayo, Lacson, Okay? Ayun lang, baka Ayun mo, hindi- baka hindi kayo Lalaki sa lalaki lang, okay? Pero maganda Baka yung yung sinabi bakla mo. meter mo. Maganda yung sinabi mo na yun. Kaka hindi niya in-honor yung mga Marines. Okay? Paalala ko lang, Lacson, yung Marines, nakalimutan mo na Marines, pinakamalakas na elite forces ng sundalo natin, okay? I-respeto mo yan. Tapos yung mga witness niya, kuya, nakamask ka rin, no? Kamatala ito, nakaharap yung mukha, lahat ng Marines. Kapag nagsalita sila dyan, tinatanggal nila yung mask nila. Tama. Kumpleto, pangalan. Ang sasabihin nila, parang ayaw nilang i-honor yung
itong mga Marines natin. Respeto naman, no? Nakakaya rin, Respeto. no? Binaboy eh. Binaboy talaga yung pagkatao tsaka yung mga Marines dito binaboy eh. Ginawa Wala sila naman sila makakala eh, no? Kuya, hindi mo may makakala pa sila. O yun na nga eh. May makakahamak mga buhay nila, mga pamilya nila. What's di ba? in it for them? Sa tingin mo ba, napakarami ng pera nito ni Baligod para bayaran lahat yan? Tama. 30 yan? Tama. Di ba? Sabi nga ni Baligod, sariling pera niya yung ginagamit niya para masustento ang mga to. Kasi walang mga trabaho eh. Wala sa serbisyo. Walang natatanggap na sweldo. Oo. So kesa itong mga to, mag-riding in tandem dyan, mang-hold up, dahil itong mga to matatapang to. Oo, kaya nila yun. Oo, alam Mga mo, training yan, boss. karamihan ng mga mga naririnig natin na mga kumakapit sa patalim na mga mga riding in tandem, mga hold up, Mga yan yung mga military. tinanggal sa serbisyo. Parang nag-rebelde. Hindi, wala talaga silang choice, wala silang choice, wala silang trabaho eh. So, ang lang nila, ang meron lang sila is yung kakayanan na makipaglaban. So, minsan nagagamit yun sa masama. So, itong mga to, hindi sila nag-riding in tandem, mga partner. Tumayo itong mga ito sa prinsipyo at inilahad nila na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera na wala naman silang sinasabi kung saan nanggaling yung pera na yon. Basta, sinabi lang nila nagdi-deliver sila. It's up to the yung ICI, it's up to the Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee kung para malaman nila, imbestigahan nila to para malaman nila saan ba nang gagaling itong mga to at saan nang galing yung pera na dinideliver nila. At hindi lang pala to 18, 30 pala sila. 100 plus nga daw yan eh. 103. Oo, 100 So, plus ibig yan. sabihin, pagka may bumalik na dito, kung sakasakali man, may iba pa na o may hindi magtuloy-tuloy dito, may kapalit. Kuya, yung hapon na ni Lecky, yung nakasama, nakakahagwat, pulis na nasa servisyo pa ngayon. Oo. Okay, marami pa yan. Marami pa. Marami pa yan. Lagwas mo na, Atty. Lagwas mo na. Okay? Naiinip na kami. Okay? Hindi, pero sa palagay ko dyan, kaya hindi pa yan pinapatawag ni Lacson. Kasi nag-iisip pa siya kung paano niya baliko eh. Paano niya iliko yung ebidensya. Busy pa siyang sirain yung reputasyon ng mga Oo, yan. yun pa. Kasi yung mga ebidensya nito, ipapunta talaga dun eh. Kay President Bongbong Marcos tsaka kay Romualdez. Nag-iisip pa siya siguro, paano ko papaikutin to, di ba? Kasi naalala nyo yung sinabi ni Orly Gutesa nung time na nagde-deliver sila sa Aguado, Oo. kinat niya kagad. Na ano yung sabi mo, yung kay Michael Mann? Di ba? Dun pa lang eh. Alam mo na itong may pinoprotektahan talaga to si Lacson eh. Tama. Anong walang pinoprotektahan? Nakita niyo ba yung kumakalat sa social media ngayon? Yung, Sakay sa aeroplano. yung helicopter na sinasakyan helicopter. nitong mga pera, nakita Oo, isa pa yung mag-boyfriend. Ay, Yung magkaibigan. mag-boyfriend. Mag-boyfriend. Magkaibigan lalaki na si... Ata to eh. Kampanya ba yun? Kampanya to, kampanya. Nako, mukhang Ginagamit kampanya. talaga yun, no? Ito pa, boss, di ba sinabi ni Toby Tiangco na noong eleksyon, nakatanggap si Ping Lacson tsaka si Tito Soto ng pera mula sa kay Marcos Jr. Actually, Ginamit sabi, sa eleksyon. may sinabi naman, in fairness naman, sabi, isa lang daw ang hindi nakatanggap sa lahat ng nasa slate nila. Isa lang daw ang hindi nakatanggap. Di na sinabi kung sino, pero isa lang daw ang hindi nakatanggap doon. Mukhang alam ko na kung sino yung Parang nakatanggap alam ko doon yung ah. sino yun eh. Yung dilaglag nila. Yun na. Well, basta yun ang sinabi ni yun ang sinabi ni Erice doon sa nakaraang interview Diba? niya na out of all the Senate yung slate nila, mayroon daw isa na hindi nakatanggap ng pera na yan. And pati nga yung rapper na kaibigan mo, Ayun, nakatanggap din. Hindi naman din nila talaga alam, in fairness to them, na galing yan doon. Pero ikaw, Banat Bay, naniniwala ka na hindi alam ng mga senatoriables na galing doon yung perang ibinibigay sa kanya ng Kalokohan kampanya? yun. Kaya nga Tsaka- gusto ko na maging rapper eh. Isipin nyo kung yung rapper ganun kalaki na tanggap, Oo. paano pa kaya yung kandidato nila? Diba? Kaya ito sabi ko nga Pero Coach Oli, sobrang laki. hindi na ngampanya mga yun ha. Nakatanggap ng peras, di na ngampanya. Sino-sino? Yung alyansa. Mag-boyfriend. Yung alyansa, hindi nagampanya yun dahil ang lakas ng Duterte nung nakaraan natatandaan mo. Hindi, nangampanya sila. Hindi mo. Nangampanya sila, pero- Kay Garcia. Yun lang. Bilang lang. Kaya lang si Garcia may natanggap din daw, sabi dun sa Di Ah, umano. sila nangampanya. Allegedly. Sabi sa affidavit. Hindi. Oo. Sabi David. Hindi nangampanya kay Garcia. Nangaruling kay Garcia. Nangaruling. Grabe yun, no? Kasi, tinan mo, hindi naman nangampanya yung mga yan. Tapos may natatanggap silang Correct. pondo. Oo. Tapos nanalo sila. Di ba? May mga ilan na nalaglag, pero nanalo sila. Si Bam nga wala sa survey Biglang number 2. Parang galit na galit ka kayo. Ay, Garcia. Tama naman. May punto ka. Hindi naman kasi na. Tingnan mo Hindi naman kasi yun. Hindi naman Si Ba- kanya yun. Nagpunta ba si Bam Aquino sa Mindanao? Parang wala akong nabalitaan. Sila Pero nga hindi umaasa panalo siya sa panalo, Mindanao.
Kaya nga po, itong mga kapatid natin sa INC, kahapon, meron silang inilabas na statement at sinabi nga nila na nananawagan sila ng transparency dito sa mga nangyayaring pagnanakaw sa gobyerno. Marami ang bumabati ko sa INC. Yes. Kasi daw, bakit daw kapag ang simbahang katoliko ang nagsasalita tungkol sa mga Duterte o tungkol sa politika sa Pilipinas, sinasabihan sila na separation of state and church. Pero yung Iglesia ni Cristo, bakit daw nakikialam sa politika? Actually, hindi nakikialam sa politika ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo. Ang priority nila, ang focus nila is yung bayang Pilipinas. Yes. O kailangan, walang corruption sa bayang Pilipinas. Isa yan sa nililinis natin. So hindi ito pakikialam dito meddling sa politics, Banat Bay. Tsaka malinaw naman ang sinabi nila doon na ang sa kanila, wag naman sanang tablahin kaagad. Pag may lumabas, imbestigahan kung sino pa man yan. Sino man ang ituro. 'Di ba? Lahat imbestigahan kung sino ang parang sa tingin ko yun ang opinion ko lang habang pinapanood ko yun. Parang nadi-disappoint sila na pag may lumalabas, instead na iniimbestigahan, sinisiraan, kung ano-anong iniimbento na Hinaharang. Hinaharang. So, yun lang sa tingin kong panawagan nila. Huwag naman harangin, imbestigahan. Tsaka, So hindi politika yun. tsaka Hindi naman sila nakikialam. Hindi naman sila nakikialam sa kinakampanya si ganito, kinakampanya si ganyan, tama si ganito, tama si ganyan. Malinaw naman ang panawagan ng dalawang religious organization na ito na kailangan talaga walang corruption. Kung merong mga nagkakasala o may mga ganitong whistleblower, opportunity ito para malinis at maayos ang bayang Pilipinas. Yes. Maimbestigahan lahat yan. Yes, the church itself, hindi naman talaga politika to Pero intindihin natin na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ano man na kongregasyon sa Pilipinas, mga Pilipino pa rin yan Mga tao pa rin yan na apektado na nangyayari na nakawan sa ating bayan. So, nararapat lang na magsalita sila dahil isa rin sila sa mga nahihirapan sa nangyayaring ito. Ang ganda nung sinabi ni Marcoleta dyan. Ang sabi niya, ito kasing investigasyon sa Blue Ribbon, kaya walang pumirma. Hanggang ngayon, wala pang report. Wala pa. Kasi walang gusto pumirma. Dahil yung investigasyon daw doon, paganon-ganon. Yun ang term niya, ginanon-ganon pa. Paganon-ganon, ibig sabihin, nililigaw. Yes. Diba? Dapat, sinusundan natin yung direksyon ng ebidensya. Sinabi nila ni Boying yan, sinabi nila Lacson na susundin yung ebidensya. Ba't paganon-ganon? Eto na, ang daming ebidensya. Ayaw niyong imbestigahan. Alam niyo kung bakit? Dapat kasi talaga palitan na yung dyan, Senate President. Yun. Sorry pasensya na sa ibang mga senador. Supot din kayo Hindi yung masama ang ibig sabihin ng supot Nasa Biblia pa nga yan, uncircumcised. Supot din itong mga to Kaya Kaya kung ako sa inyo, mag-voice out na kayo. Umalis na kayo doon sa majority ngayon na si Soto. Kailangan may galaw kayong gawin Kasi lagi na lang pipigilan yung mga ganito. Sana, again, it's not para lang husgahan imbestigahan. Di kung sa tingin nyo sinungaling, di patunayan nyo na sandali, hindi totoo na nakatanggap ako. Di barahin nyo dun. Yes. Pwede mong barahin dun, Soto kung talagang mo. Halimbawa, ako, may nagbintang sa akin na ganito ako. Mas gusto kong kausapin ko siya at may karapatan na kung kaya kong ikulong siya, bugbugin siya on the spot. Kasi nasa Senado siya Although sa akin, physically, siya pwede niya ipakulong. Sinungaling ka, pakulong mo, ba't hindi mo magawa? Ako, alam mo, pangalanan ko na. Sino yung supot? Hindi, ako sa akin lang, tatanungin ko, yung bilyar ba, supot kayo? Talong Hindi, na naman. diretsahan lang yan. Kasi, tanong lang Supot ba kayo? Kasi kayo yung bilyar lumipat Yes. Ito, dapat nandito kayo sa kabila. Yung mga lumipat, kaya napalitan si Cheese bilang Senate President, kayo supot. Ano tawag nyo sa inyo? Correct, tama. Kasi ang problema sa may mga bagahe kasi, may iniiwasan. Yung mga bilyar, may negosyo sila na pwedeng mapahamak kung sakasakali nababaliktad sila. Kaya sa tingin ko naglalaro hindi ito pwede na maging lingkod ng bayan. Kasi dapat kung ikaw ay nandyan, mapasenador, kongresista, dapat yung leaning mo nasa Pilipino. Tama. Kaya lang ang nakikita natin dito,
parang nagpapakiramdaman sila eh. Doon sila pumupunta sa pwesto kung saan safe sila at makikinabang sila at hindi mapapahamak yung mga negosyo nila. Tama. Hindi kaya natatakot yung ibang mga senator natin na silipin yung mga insertion nila or pag-initan sila. Pwede. Oo, yun nga. Kasi nakukulangan na yung taong bayan eh. Una-una, katulad niyan, sino ba yung mga nanalong senador nung nakaraang 2025 na halalan? Bilyar, kung di ako nagkakamali, itong, yung iba maraming mga senador dyan. So, inaasahan kayo ng publiko na magsalita kayo sa isyong ito at umaksyon. At tama nga yung sinabi ni Bay na kung sa tingin nyo naman nagkasala, edi kasuhan nyo, senador kayo eh. So kuya, may tanong Diba? ako. Siguro nakakonsume ko lang, kaya ayaw nila magsalita. Ano? Lahat sila naglalakaw. Tingin nyo? Pwede. Kaya, alam mo, logic lang eh. Pag ayaw nyo kampihan yung taong bayan, naglakaw ka, no? Diba? Ganun lang yun. Yun na nga yun. Naglakaw lahat yan. Mga natatakot silang masilip, natatakot silang silipin, or silipin yung ginagawa ng gobyerno. Kasi katulad sila Libiste, sila Barsaga. Kaya nga kanina yung usapan na bakit ginagawa to ng 18 Marine na hindi baka mapahamak sila at doon talaga papunta to. Kasi isipin mo yung anak nga ng mga bilyonaryo ginigipit sila pa kaya? Correct. Sino ba yung mga yan? Hindi yung si Libiste nga sa si Kiko Barsaga 'Di ba lumaban? Lumalaban sa administrasyon. So, sa tutusin, hindi naman lumalaban. Ibinubulgar lang yung mga nalalaman nila dito sa flood control scam pero ginigipit sila. Paano pa yung 18 Marines? Yung nga, anak ng bilyonaryo kung anuhan lang, eto pa kaya tong mga to. Yung sinasabi natin, dinidismiss nila kagad yung mga sumbong na itong mga, parang usually sabi ko nga sa mga na ginagawa ko ng analogy to sa aking vlog. Yung pagka ikaw nahuli kang ng chicks ba? Ng babae. Hindi ba? Alam ni RJ yan. RJ. Alam ni RJ yan. Hindi ba? Pag nahuli kang ganun, sinabi ikaw, marami kang ginagawang Hindi ba? Ang ginagawa, wala yan. Hindi totoo yan. So, paano ko naman? Downplay, no? Downplay. Wala yan. Maniniwala ka ba dyan? Hindi ba? Alam mo, na totoo yung sinasabi mo. Oo. Dinidinay lang. Ganun ang ginagawa ng mga ngayon, mga congressman ngayon, di ba? Kita mo si Kimbo, nung ginawa ni Kimbo, nag-deactivate. Pati daw si Abante. Pero tanong muna natin kay RJ. Paano ba? Halimbawa ako, sinabi ko sa'yo, ikaw, nahuli kita. Nakita ko, meron kang kasamang iba. Hindi ko alam kasi... Tattoo pa. Hindi ko alam Tingnan mo. Ganun Kasi hindi ko ginagawa Di ba? Ganun ka lang mag-ano, pero huling-huli ka na sa akto. Ay, joke lang yun. Kung i-dismiss mo, Parang ganun na lang. pumapaling. Ganun, no? Pero totoo talaga yan. Ito si Coach Oli ba? Pero yun nga, yan nga si Kimbo, nabanggit natin, si Stella, si Teacher Maganda Stella. yung bisikleta niya, no? Oo, meron siyang picture doon, hindi siya nag-deny mga partner Dine-activate niya yung kanyang Facebook kasi pinabakbakan siya ron Nung unang nag-deactivate ng social media yan, nung lumalabas yung kanyang pagiging from tricycle to Helicopter. to artista band, tapos from Spartan to Chanel. Hermes. Yan, no? Ganyan, hindi ba? Louis Vuitton. Oo, so ngayon, Ayun na. noon sabi niya nabubuli daw yung kanyang pamilya, kanyang anak, kaya dine-activate niya. Kuya, grabe kasi kayo mag-comment sa kanya. Gumanda siya, no? Grabe kayo mag-comment Stella, lami mo ng pera ngayon Hala, bumili ka ng bagong mukha. Expired na yan Expired na Kayo kaya, bumili ka ng bagong mukha. Grabe ka naman. Grabe talaga to. Itong Stella Kimbo na to, ito isa sa mga nagpahirap kay Inday Sara nun Kaya nga sabi ko nga, meron din talagang paraan ng langit para ibalik sa'yo lahat ng mga kahayupang ginagawa mo Kasi kung sino yung mga nagdidiin kay Inday Sara, nagdidiin kay Pastor, nagdidiin kay Pangulong Duterte, sila ngayon ang ine-expose ng langit. Kuya, naalala niyo kung sinabi ni Senator Bong, bago sa makulam, bumalik niya. Ang sabi niya, lalabas na ng katotohanan. Yan. Baka na yun, no? Yan na yun. Ano na yun? Diba? Isa na naglalabasan. After nung mga text messages
'Di ba? Yung issue ng text messages, mga bossing. Pangulong Bongbong Marcos. Oo, saka ni meron Robert daw Smith. yan. Yusek. Doon sa text messages na yun, nakalagay din kung saan yung napupunta sa kampanya, Yan. di ba? Oh. Text Ayan. messages na yun, nasa na yun? Wala na. Natabunan na rin yun. Natabunan na yun. naman. Tapos, consistently, biglang nagkaroon ng ganito. Oo. O ngayon, ganun din ang ginagawa nila, pinapatay nila. Anong pinapalabas nila? Meron silang mga pinapakulong na vlogger na maingay, na sinungaling, na pangit. Correct. Oo. Pangit? Pangit. Sino yun? Ako ngayon? Ay, hindi naman. Wala pa yung kaso ko. Wala namang pinangalanan. Sabihin, kung ano-ano yung mga issues ang Na binabalita. inaatupag ng mainstream media, kasi Banat Bay sabi ng ni Baligod, may mga media operators daw. Aside from yung mga troll farm, meron daw mga media operators. 6 na maleta ang dinadala. Yan, oo. So, kaya makikita mo yung media, hindi nila masyadong pinipick up ito. Yes. Actually, yung interview nga natin kay VP Sara nung nakaraan, hindi rin nila masyadong pinick up yun. Blackout talaga eh. Oo, kaya dito mo malalaman talaga, may something, mukhang Ang kutsabahan. matindi nga dyan, minsan lang nga nila interviewin si attorney grabe pa nilang inaaway pa nila, binababoy, binabaluktot yung sinasabi. Buti na lang kalmado ito si attorney, kaya nakakabilib eh. Pag kalmado lang siya, doon mo malalaman talaga na nagsasabi yung totoo yung tao ay pagkakalmado. Hindi yung natataranta na magjo-joke, pag hindi na makapalusot. Di ba? Baka nagagalit sa inyo yung mga media kasi kayo na-interview nyo si VP Sara, sila hindi. Hindi natin alam. Alam nyo, yung pagkaka-interview naman namin ni Banat Bay doon, napakaswerte natin. Yes. Lahat naman ng mga sinabi ni Inday Sara doon, marami silang mapupulot marami silang makukuha kasi dami nilang tanong Yes. Actually, makikita naman nila doon Pero wala, may news blackout Hindi, wala namang bayad ata kasi yun eh. Hindi, ang sikreto kasi dyan, alam mo ko huwag nyo kasing hanapan ng butas yung pagkakamali yung tao. Kasi may mga media dyan nagtatanong, hindi para alamin ng katotohanan o yung sagot. Yes. Naghahanap lang ng butas. 'Di ba? Para magkamali, ganyan. Yun ang intention yan. Kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, problema na yan Yes. Naghahanap ng butas lagi. Ngayon nga, pansinin ninyo, dahil dyan tayo pupunta sa usapin ni Kaufman. Napansin ninyo yung interview ni Kaufman? Binabanatan niya media kahit doon sa kanyang closing remark, binanatan niya yung media ang may maraming kasalanan. Kaya nandito itong ating Pangulo. Kasi nga, hindi kumpleto ang kwento. Kaya pansinin nyo, yung mga binigay na statement ng prosecutor, hindi kumpleto Ito lang. Pero Chop-chop yung mga video Pero yung buong speech, ang linaw ng pagkasabi, yun ang tinabla ni Kaufman, di ba? At the same time, ang niya doon, kasi yung media,